Yo guys, what is up? This is Koro at yun nga no, welcome back dito sa ating channel. And for today, yung pag-uusapan natin is all about Legend of Ymir. So ang topic natin dito is kung ano nga ba yung mga binili ko sa kanilang shop at syempre kung ano yung class na gagamitin ko. When it comes to server naman, hindi ko pa siya mag-discuss sa inyo kasi hindi ko pa alam talaga kung saang server ako maglalaro. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Legend of Ymir. So by the way guys, ito yung classes natin. So pag-release ng game sa global is meron na agad 5. So sa Korea, 4 muna, no? So nahuli yung archer nila. Pero sa atin sa global, marirelease na rin itong ating archer. So guys, bago ko discuss yung mismong class na gagamitin ko at bakit yon yung class na gagamitin ko, discuss ko muna sa inyo kung ano yung binili ko dito sa Legend of Ymir. So far, ito yung binili natin, gift card, $100, pero ang presyo lang yan is 80. So ito yan. So ito yan guys, and diniscuss ko to last time do sa past video ko dito sa Legend of Ymir. And nga pala, time limited event lang to. Tapos mag-end na siya in 6 hours. So by the time you are watching this, probably no, few hours na lang kasi i-edit ko pa to. And yun nga, baka tapos na tong event na to bago nyo siya mapanood. So ginamit ko dito is Wimix. So kailangan mo ng 107. Tapos meron pa siyang additional kasi parang may tax siya or parang fee. So around 117 ata yung Wimix na total na binayaran ko dito. So nga pala, ito is 8 AM mag-end. So 8 AM to, tandaan nyo guys, 8 AM, kung past 8 AM na probably no, hindi nyo na to mabibili. So kung nagtataka kayo kung saan ako bumili ng Wimix token, dito ako bumili sa Mexi. So if ever wala ka pang Mexi, yung link natin is nasa baba. Mag-register ka lang doon. Tapos i-verify mo yung account mo para syempre pagkatapos mong bumili ng Wimix token dito, is pwede mo siyang i-withdraw pupunta doon sa ating Wimix application or yung Wimix Play application nila. So after that, as you can see, withdraw natin yung ating Wimix. Ito siya kanina lang, no? So 276 Wimix tokens. Tapos yun nga, binili natin itong $100 gift card pero $80 lang binayaran natin. So as you can see, nandito na siya sa ating mismong wallet. So pag pumunta ka sa wallet mo, nandito na siya sa owned natin. So hintayin na natin yung game tapos magagamit na natin to. Tapos guys, bukod doon, meron pa akong ibang binili na item or hindi ko pa binibili ko pa lang kasi nasa bidding pa siya. So pagka-click natin tong bids, as you can see, meron akong currently 9 NFT na binibid right now, and ito nga siya, yung potion packages natin. So meron tayong total of 3 packages, no? So iba't iba yung effect niyan. So discuss ko sa inyo, meron tayong growth, wealth, at luck. So unang-una is yung luck package natin. So nagbo-boost to ng 15% drop rate for 7 days. At meron siyang kasamang 3 soul summon ticket. So yung soul summon ticket natin is pwede natin gamitin pang summon ng pet or yung tinatawag nilang Desir. Tapos pwede rin siyang pang summon ata ng Valkyrie. So I'm not sure, no, check na lang natin siya in game. So take note nyo guys, 7 days lang yung effect niya and 4 drop rate yung luck. Next package is yung wealth. So yung wealth is nagbo-boost ng silver gain for 7 days ng 15%. At may kasama rin siyang 3 soul summon ticket. And lastly, meron tayo which is yung I think no very important, which is yung growth package. So yung growth package 15% boost naman sa experience gain for 7 days, and meron din siyang kasamang soul summon ticket, pero ang kasama dito is instead of 3, 5 ang kasama dito. Kaya as you can see, medyo mas mataas yung bid natin doon kasi medyo mas mahal na siya ngayon. So sayang nga guys kasi last time medyo mas mura siya, and ito medyo nagmamahal na siya at medyo mataas yung bid natin kasi papalabas na yung game natin mamaya. So anyway, hindi pa siya talaga sa akin, like I said, no, kasi currently nagbibid pa tayo dito. So mag-end siya in around 2 hours, no, and kapag may nagbid dyan ng mas mataas, for example dito ang total bid ko is or highest bid ko is 6. So kapag may nagbid dyan ng 7, mare-reset yung timer natin ng 3 hours ulit. Tapos, ma-outbid niya ako, babalik sa akin yung YMT token natin. So, speaking of YMT token, yung Wimix natin, pinangbili natin to ng YMT token para makapag-bid tayo dito. So, yung YMT token is dito naman siya binibili. So, lahat ng link natin na ginagamit ko dito sa ating video is nasa description box lang. Kaya if ever, no, interested kang i-explore yung mga pinagagawa ko dito, make sure to check that out. Kasi syempre, no, mas okay na ma-check nyo yung mismong user interface para mas maging familiar kayo. Kasi guys, if ever gusto nyo itong laruin, importante na alam nyo kung paano mag-trade ng YMT token. So to summarize, no, lahat nung tatry nating bilhin or na-try nating bilhin is unang-una ito. Ulitin ko, yung gift card which is $100 na $80 ng current price niya sa event nila. Tapos itong ating binibid
na 9 NFTs. So kahit tigi-tigisa lang ang aking balak dyan. So isang growth package, isang luck package, at isang wealth package. So yun, if ever naman manalo ko sa iba kong bidding, okay lang. Either gagamitin ko siya or ibebenta ko siya ng mas mahal. So next guys, for the last part of our video, i-discuss ko kung ano yung balak kong gamitin dito. So sa akin, ang gagamitin ko dito is yung Scald. So as you can see, Harp support and healing and buff yung focus ng mismong character na to. So support siya, and at the same time, nakakapag-farm naman to. Napanood ko yung mga video ni Shendong at ibang mga KOLs natin or influencers dito when it comes to Web3 gaming. And by the way, shout out sa Issue F, sa kanila tong mismong guide na to. Siyempre, kila Kyrobel. Kasi doon ko nakuha to sa Discord nila, Kyrobel. So yun nga, ito yung gagamitin ko, Scald. And I think maraming gagamit is yung Archer. Next is yung Volva. Tapos Warlord and Barbarian. I'm not sure kung maraming gagamit yan. I think ang gagamit nito is yung mga Spender. Kasi guys, malakas to kapag ka Spender ka. Yung Warlord tsaka Barbarian. Itong Scald, ito yung parang sustain natin kasi nakapag-farm to ng medyo mas matagal kapag ka free to play ka kasi meron siyang heal na sarili. So yun, masusustain niya yung farming. So hindi ka masyado mahirapan sa pag-farm ng mga items. Although dos mga quests, medyo baka mahirapan ka at kailangan mo ng party, lalo na kapag ka dun sa Valkyrie natin. So didiscuss ko yun as time goes by kasi gagawa ko ng mga guide dito. So kailangan mo kasing pumatay dito ng mga tinatawag na Valkyrie, So may ma-unlock tayo ng mga stats kapag ka pinapatay natin yung parang mga Valkyrie na yun. At syempre, may mga spots yun which is di-discuss rin natin. So by the way guys, magiging busy ako for 3 days, I think. Tapos pagbalik ko dito, tsaka ko na lang gagawin yung iba nating guide. So bigyan ko lang kayo ng konting pahapyaw kung ano yung dapat nyong gawin. So una-una nyong dapat gawin is mag-focus kayo sa main quest. After ng main quest, bago mag-end yung araw, syempre mag-duty quest kayo, mag-dailies, and board quest. So take note nyo guys, marami yan. So 4 yan. Main quest, duty quest, dailies, at board quest. So make sure na kasyang-kasya yung time nyo doon sa 4 na yun. Kasi syempre, nagre-reset yung ating dailies. Kaya dapat magawa nyo siya bago matapos yung araw or bago mag-reset yung time natin dito sa Ymir. And isa pa guys, dahil maraming Archer, inaasahan ko kasi long range siya, baka yan yung gamitin ng karamihan. Kasi sa mga MMORPGs na ganito, Nightcrows, Rohan, at iba pa, kadalasan ginagamit talaga ng majority ng tao or players is Archer. So kapag ka ganun guys, medyo mahal yung magiging items ng Archer based dun sa mga napapanood ko dun sa Korea na Legend of Ymir. So doon, dahil medyo maraming Archer, nung lumabas yung Archer, nagmahal yung items ng Archer. So dito, ang gagamitin ko nga is Scald. So I think medyo mid lang yung mga price ng items ng Scald kasi hindi masyadong marami ang gagamit ito compared sa Archer. Pero syempre, yun yung speculation ko at yung magiging actual mangyayari is hindi pa natin alam kung ano talaga. So I think yun lang guys yung video natin for Legend of Ymir. O nga pala, lalabas na yung game mamaya which is 12 PM. Make sure na naka-download na kayo at na-patch nyo na yung mismong mga client nyo. So, nag-download na ako sa phone at sa PC or sa laptop. Pero like I said, magiging busy ako kaya medyo sa phone na ako mag-online at baka AFK farming nga ako dito. Para syempre, mag-progress pa rin yung character natin kahit hindi natin siya nilalaro. So, if ever may update ako dito or ano man, make sure to subscribe on all of my social media channels kasi nagpo-post ako doon from time to time. Lalo na pag mga quick updates, nagpo-post ako sa TikTok, sa Twitter, sa Facebook, hindi pa kasi nakaban pa tayo doon. And hopefully, mabalik na siya next week or upcoming days, So yun guys, abangan nyo na lang yung magiging ibang guides natin dito sa Legend of Ymir. Yun lang and see you sa ating next video. Ingat!